Ako, teka, halika. Tayo magmaritesan kasi ako po'y eto. Ako'y may naulinigan na naman na isang follower natin dito na nagtatanong kasi mayroong katanungan yung isa natin na subscriber dito, si Madam. Kasi siya po'y nagtatanong kung ano ba daw po yung pinakamainam at pinakamabisang pampaswerte na magagamit po natin kung tayo po ay nag-a-apply at naghahanap po ng trabaho. Nako, gabing-gabi na dami nang nagtatanong. At yun na nga, ito yung ating sasagutin ngayon ha mga kumare kong tigang. Kasi yun na nga, si Madam nga po ay nagtatanong sa atin. Kasi parang nag-a-apply ata yung anak niya ng trabaho. Parang ang tagal-tagal na rin nag-a-apply ng anak niya ng trabaho. Hindi daw po ma-hire. Lagi daw po parang naliligwak. Ano ba daw po yung mainam na pampaswerte na pwede niyang gamitin para daw po ang anak niya ay tanggapin na at makapagtrabaho na. Pues yan po ang topic natin ngayon. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong isang napakainam at napakabisang pampaswerte na magagamit po natin para tayo po ay ma-hire na at matanggap na sa mga dream job nyo, talaga ba ay panoorin nyo lang po ang video kong ito. Shadow Mapatika. Hay! Ang ingay-ingay mo dyan ha, nagbibideo ko dito. Huwag ka maingay. Kasi alam ka naman dyan. Kukunting kong singit ko dyan So yun na nga po ha mga kumarag kong tigang, isang mapagpalang araw nga po sa inyong lahat. At tayo nga po ngayon question and answer ha mga kumarag kong tigang. Kasi tayo po muna ay sasagot ngayon ng isang katanungan ng ating follower at subscriber na si Madam tungkol po sa pampaswerte sa pag-apply ng trabaho. Nako, si Madam ata merong anak na gusto atang mag-apply o naghahanap ng trabaho kaya lang lagi daw po atang naliligwak at hindi daw tinatanggap. Nako, kawawa naman, parang ano bang petsa na? Magpapasko na ha, mga kumare kong tigang. Ito daw po si Madam na ito, yung anak daw po niya, since January pa nag-a-apply, lagi na lang daw sinasabi, itatawagan na lang daw. Nako, tapos ngayon November na, hindi pa rin daw na-hire. Ano ba daw pinakamainam na pampaswerte o mga mutya na magagamit na sa, yun na nga, pag-a-apply para daw po matanggap ng mga yung anak niya. Nako, sabi ko naman ma'am, baka naman nang ina-apply naman hindi naman qualified yung anak niyo. Pero tinapos lang po ata nung anak niya parang, parang management, commerce ata, management. Sabi ko, aba, ako'y management din. Ano din ako, commerce din ako, BS commerce din ako. Management din po ang ano ko. Pero sabi ko, ayoko kasing mag-apply sa mga ganyan. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, nung araw, ayoko nga po yung may mga amo, ayoko yung may boss. Kaya ako po'y nag-try din naman ako magtrabaho sa mga company pero hindi talaga ako tumagal na may mga yung sinusunod na amo. Kasi talagang parang gusto ko talaga ako yung magiging amo baga. Kaya ang ginawa ko, nagputak na lang ako ng sarili kong negosyo. Nag-business na lang ako. Di wala akong amo ko, sarili ko. Pero ito po ha, si Madam, yun yung anak niya parang commerce nga daw ang tinapo. Sabi ko, ano bang ina-applyan ma'am? Lagi lang daw ang parang na-applyan daw parang factory worker. Bakit gano'n? Parang kayo ba mga kumari kong tigang yung mga trabaho nyo ba? Yan ba ang mga dream job po ninyo? Ako parang yung kakaiba mga kumari kong tigang kasi parang layo naman ma'am. BS management tapos factory worker ang ina-apply kasi wala nang araw pong choice kasi kumbaga lahat daw nang ina-apply niya sa mga company parang lagi daw naliligwak. So ngayon daw parang ina-apply na lang yung mga pabrika, mga factory. Pero malaki na naman ng mga sweldo dyan sa mga pabrika, di ba? Lalong-lalo na pagka kayo nakapag-abroad. So yun na nga. At ito nga po ha, mga kumare kong tigang, ito, sasagutin natin yung katanungan ni Madam na yan, kung ano yung pinakamainam na pampaswerte na magagamit po ninyo kung kayo nga po ay naghahanap ng mga trabaho at kayo nag-a-apply, lagi na lamang kayo naliligwak. Paano? Ganito po ha mga kumare kong tigang. Di ba ito po ay na-place na natin noon ha mga kumare kong tigang, kaya ito po ay mabilis na lamang. Kumbaga ito po ay refresher video na lang po natin. Yan. Kasi ito po naman ay na-share na natin noon yung mga may inam na pampaswerte na magagamit yung nga po sa pag-apply o paghahanap po ng trabaho. Alam nyo po ba ha mga kumare kong tigang na ang paminta, opo, napakainam niya daw pampaswerte. Kung kayo po ay may mga, halimbawa, interview na, nag-a-apply na kayo po interview na, final interview na, i-interview na kayo nung employer. Alam niyo po ba, ang gagawin po ninyo ganito, bago kayo malis ng bahay po ninyo,
kayo po muna ay maglalagay po muna ng paminta sa mga bulsa po ninyo. Paano? Ganito po ha, mga kumari kong tigang. Kayo po yung kukuha lamang po ng ilang piraso ng buto ng paminta. Buto ng paminta, yung buo. Opo ha, mga kumari kong tigang. Ilan naman? Kahit ilan po ha, mga kumari kong tigang. Pwede po kayo gumamit po ng 7 piraso, 8 o 9. Pero mas mainam po kung kayo po gumamit po ng 21 pieces na buto ng paminta. Yung buo po ha, mga kumari kong tigang, hindi po yung durog. Tapos, yan po ay balutin nyo lamang po kahit sa kapirasong telang pula. Tapos, yan po ilagay nyo lamang po sa mga bulsa po ninyo. Sa may kanang bahagi po ng bulsa po ninyo. Tapos, maglagay po kayo dyan ng coins. Kahit ilang piraso lang pong coins, dapat po may coins lagi ang bulsa po ninyo kapag kayo po naghahanap ng trabaho. Ganun pong sikreto dyan ha, mga kumari kong tigang. Tapos, yun nga, bago kayo pumunta sa employer, doon sa mga mag-i-interview sa inyo, ilalagay nyo po yan sa bulsa po ninyo para kayo po ma-hire na. Para kayo po magustuhan ng mga tao na mag-i-interview sa inyo. Yun lang ba? Opo, ganun lang po ha, mga kumari kong tigang. Pero meron pa pong isa. Mainam din po kung kayo po ay maglagay lamang po ng isang silver coins po sa inyo pong sapatos. Sa kanang bahagi po ng sapatos po ninyo, maglagay kayo ng isang piso. Piso po ha, mga kumari kong tigang. Bago kayo malis ng bahay, silid nyo na po yan sa sapatos po ninyo. Tapos, dumiretso na kayo. At ang isa pa po ha, mga kumari kong tigang, ay ito. Kayo po'y kumuha naman po ng isang pirasong dahon ng laurel. Tapos, isulat nyo po dyan ang pangalan po ninyo at yung birthday nyo. At pagkatapos, kayo po'y humiling dyan sa dahon ng laurel. Yun na nga, yung intention po ninyo, halimbawa, ibulong nyo dyan sa dahon ng laurel na sabihin nyo sa kanya, ikaw dahon ng laurel, tulungan mo ako para ma-hire na ako sa trabaho na ina-applyan ko ngayon. Makapasa ako sa interview na gagawin ko ngayon. Ganun po ha, mga kumari kong tigang. Kung parang magpipetisyon kayo, ibubulong nyo po yan sa dahon ng laurel. At pagkatapos po ha, mga kumari kong tigang, yan pong dahon ng laurel na yan ay ilalagay nyo lamang po sa kaliwang bahagi naman po ng sapatos po ninyo. At makikita nyo, kapag ka napagana nyo naman po yan ha, mga kumari kong tigang, sa power at energy po ninyo, talagang yan po'y magmamanifest ha, mga kumari kong tigang. At baka kayo po ay ma-hire na dyan sa mga trabahong ina-applyan po ninyo. Pero alam niyo po ba ha, mga kumari kong tigang, na meron pang isang napakainam na pamamaraan o yun nga, ritual na pampaswerte na magagamit nyo po kung kayo nga po naghahanap ng trabaho, nag-a-apply o magpapa-interview para kayo po'y makapasa na. Yan, ito po ha, mga kumari kong tigang, pwede nyo pong gawin at gamitin kung kayo naman po mayroong mga pagsusulit na gagawin. Halimbawa, kayo po'y kukuha ng mga entrance exam, entrance test, yan, para kayo makapasa. Halimbawa, kayo po'y kukuha ng mga licensure exam, board exam, bar exam, ha, mga kumari kong tigang. Alam niyo po ba na sa pamamagitan po ng inyo pong mga sapatos na itinali po sa itaas ng punong kahoy na mataas, kayo po'y maaring nyo na nga na kahit ng mga positibong enerhiya para kayo po ay makapasa dyan sa pagsusulit na gagawin po ninyo o dyan sa mga interview na pupuntahan po ninyo para kayo po ay ma-hire at makapasok na at makuha na kayo sa mga dream job nyo. Nakos, Maria Jose. Di ba kayo po ba, mga kumari kong tigang, yung mga trabaho nyo ngayon, mga dream job nyo? Nako, kasi karamihan nga, di ba, mga kumari kong tigang sa atin, halimbawa, yung pinag-aralan natin, yung mga kursong tinapos natin, hindi yun ang trabaho na nakukuha natin. Halimbawa, meron dyan, graduate ng accounting, pero nasa SM, nasa sales, di ba, nagbebenta. Meron naman po dyan, nursing, naging caregiver. Pero pareho naman, parang related din naman yun, di ba? Parang gano'n na makamari ko din ka. Tapos ito nga si Madam, yung anak niya, graduate ka daw ng BS Commerce, tapos Management, parang mag-a-apply na lang po na factory worker. Yan, parang factory worker ata sa Taiwan. Taiwan, di malaki ang kita noon ha, makumari ko ikaw, yung Memenose. Yan, kasi nga tayo po, kasi pagkaganyan, halimbawa tayo po may mga dream job na gustong-gusto, minsan hindi po yan na napupunta sa atin di ba ga? Katulad ko nga po ha, makumari ko ikaw, ako po graduate din ng BS Commerce, major in Management. Pero ako po, hindi po ako yung nag-apply sa mga company o nagtrabaho ng mga private companies. Kasi ang gusto ko po, ako yung mismong boss. Paano gagawin ko? Ang ginawa ko, ako yung nagtayo ng sarili kong negosyo, ako nagtayo ng sarili kong business. Hindi ako ang boss. Hindi ako nag-hire ng mga tao. Di ba? Pero ako yung nanawa din po sa pagninegosyo. Yun, kaya nung ako'y medyo parang
nagsumawa-sawa na sa pagbibusiness nga. Napakarami ko rin talagang negosyong itinayo. Hamak malik ko, ako yung nag-restaurant, nag-boutique ako, nag-buy and sell ako, yan, mga antique nga, mga furnitures, yan. Nag-ano rin po ako ng properties, yan, mga real estates. Nako, ang dami kong mga ibinenta, kung ano-ano. Kasi mas gusto ko kasi sales, yung benta talaga, yung direkta na benta. Kasi mas malaki ang kita baga, kaysa yung ikay mangangamuhan sa mga employee, tapos minsan ang babagsik pa, yung mga buwisit pa yung mga amo, di ba ga? Kasi nakuha po yung mga parang lahat halos ng mga naging mga boss ko, yung mga foreigner, mga ano, katulad mga Chinese ganyan, Taiwanese, mga leche, mga oo, karamihan po sa mga naging boss ko, puro mga ano, international ano, keme, mga foreigner, mga dayuhan dito, mga sila may mga company. Eh di sabi ko, nako, di ako patatalo sa inyo, sabi kong gano'n. Eh di ba't before nga po, Hamak Malik kong Tigang, naikwento ko nga po sa inyo, ako po yung nagtrabaho rin po sa isang private company, yan. Sa sapatos po yun, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Ayun, ang amo ko'y Taiwanese, nako, Mario Joseph. Itong brand ng sapatos to, talagang mabenta to, talagang maganda to eh. Yung pala, ito po yung ginagawa lang po sa Marikina. Sa Marikina siya ginagawa, tapos pinapadala abroad sa US. Tapos iba yung tatak, pag dumating na doon, iba na yung tatak. Yan, halimbawa, yung mga Converse Philippines, yan. Diyan, nagtrabaho po kasi ko dyan eh. Aba, Diyos Mario Joseph, yung amo ko'y Taiwanese siya. Medyo malupit-lupit, mabaksik, mataray. Ako hindi naman niya matatalo sa katarayan. Kasi ako po'y palaging late pumasok. Ang pasok namin kasi ay 7 o'clock. Ako'y dumadating ng mga 9:30, 10 o'clock. Kasi traffic ba naman mula Makati? Kasi sa Makati po ako nauwi. Dadaan pa ng yung dito, yung ginagawa noon yung sa may Katipunan, yung papunta doon sa may Marikina, may ginagawang MRT 3 ata yun. Yung next level ng MRT, LRT, ewan ko. Napaka-traffic nung panahon na yun, Hamak Malik kong Tigang, mga 19, ano ba yun? 2003 ata, 2002, 2003, mga ganung panahon. Talaga ako'y tiyaga noon. Agang-aga kong gumigising. Alam mo, gumigising po ako noon. Alas 5 pa ng madaling araw. Gising na ako. Tapos babiyahin na. Alis na ako ng alas 6. Alas 7 kasi ang pasok namin. Abay, dumarating na ako mga 8:30, 9 o'clock. Sobrang traffic. Abay, sabi ko, ano magagawa ko? Nagkagalit na yung boss ko, yung Taiwanese. Di galit na galit na. Sabi ko, it's traffic. What can I do? Sabi ko gano'n. Sumasagot talaga ako gano'n. Ako po kasi Hamak Malik kong Tigang, payroll officer po nila. Parang taggawa ng payroll baga. Payroll manager, gano'n po. Tapos one time, kami parang nagkasagutan nung yun nga, Taiwanese na yun. Tapos kasi gagawa nga ako yung laging ang late. Tapos ako po'y mag-break, matagal. Siyempre, ako'y ayoko nang minabadali kasi ako, mga kumari kong Tigang Kaya talagang hindi talaga ako pwede sa mga ganyan, yung mga may mga amo-amo. Gusto ko yung oras ko, hawak ko. Yun na nga, minsan nga pinagkasagutan kami. Abay, ako'y binalibag ng binato ako ng ano ba yung binato sa akin? Stapler ata o puncher. Aba, di ginawa ko, binato ko rin siya ng stapler. Talagang binalibag ko talaga. Binalibag ko rin siya ng stapler kasi parang may binato siya sa akin, puncher ata o yung doon sa table ko, ano yung nadampot niya sa table niya. Abay, ang nadampot ko yung stapler. Binalibag ko rin sa kanya, ayun, hindi naman tinamaan. Pero nung kinabukasan, hindi na ako pumasok. Tapos nagsubo ako sa HR. Nag-report ako sa HR. Sabi ko, binalibag po ako niya ng ng stapler Binato ko rin siya ng stapler. Binalik ko sa kanya. Kala niya, di gano'n. Tapos yung sabay, nag-resign na ako, hindi nag-apply naman ako. Ganun naman. Payroll na naman. Yun. Nako, Mario Joseph, sabi ko yun, nanawa din ako. Ayoko kasi, nagtrabaho din po ako sa Willig Pharma. Nag-ano daw ako ng mga gamot-gamot. Yan, yung medrep, nako. Ang hirap naman, napakaraming kompetisyon. Ayoko makikumpit sa mga sa laging yung nosebleedan. Nosebleedan kasi ang ang labanan. Syempre, ako talagang dugo ng ilong ko sa pag-aalok syempre, nosebleedan ang English speaking kasi ang mga lengguwahe. Nakas Mario Joseph, sabi ko, siya, ayoko na. Ako yung magtatayo na lang ng medyo naman ako nakaipon-ipon na nung araw.
Meron naman akong puhunan ng konting puhunan. Tapos kami nag-social nga ng partner ko. Ayun, nag-put up na lang kami ng business. Ayun, okay naman, tumagal naman po ako sa business ng 25 years. So, ako naman po kasi hamak, Mari Kuntigang talagang mahilig talagang magbenta. Direct selling baga. Kaya ako po talagang marami pong mga tinayong mga negosyo din po nung araw. Kaya lang po ako talagang parang nanawa din. Parang na-stress din ako. Gusto ko parang yung iba-iba naman, yung parang nakakapaggala-gala naman ako. Tapos yun na nga, naabatan ko nga yung pag-show business. Di ako'y pumasok nga sa pagtatalent, nag-showbiz nga ako. Tapos yun na nga, na-introduce naman po ako sa social media, sa pagbablog doon sa kasama ko doon. Kaya ito po ang binaksakan ko ngayon. Ako po ay certified na, marites na talaga dito po sa social media kay Lolo Whitey at kay Mameta. At yun na nga, walang ginawa kundi magtatanak dito at makipag-chismisan at makipag-maritesan sa inyo. So, yun po hamak, Mari Kuntigang, subukan nyo po yan. Gawin nyo po yan, hamak, Mari Kuntigang. Kayo po'y magtali lamang po ng mga sapatos po ninyo sa isang mataas na puno, hamak, Mari Kuntigang, bago kayo pumunta dyan sa mga trabaho o mga interview na ina-applyan po ninyo para kayo po'y ma-hire na, hamak, Mari Kuntigang, sa mga dream job na ina-applyan po ninyo. At yun na nga, maglagay kayo ng mga sinasabing mga pampaswerte na yan, hamak, Mari Kuntigang, sa mga bulsa po ninyo at mga sapatos po ninyo. Para po kayo po'y makaakit ng mga positibong enerhiya para lumapit naman po sa inyo ang kaswertihan. Para yun na nga, kayo po ay talagang makuha na, mapili na, at kayo po'y magkatrabaho na, hamak, Mari Kuntigang. Ano bang petsa na? Naku, magpapasko na? Wala pa kayong kita. Baka wala pa kayong naisusubi, hamak, Mari Kuntigang. Eh, yun na nga. Marami tayong bibigyan ngayong Pasko. Aba? So yun po, hamak, Mari Kuntigang, at kung kayo may makatanong at patungkol po din sa ating pinag-usapan ngayon na topic, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo, mag-question dyan sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin, yan po sasagutin ko rin dito. O di baga? And so with that, mga Mari Kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga Mari Kuntigang. Ano ba? Kanina ka pa ngangaw dyan. Kasi naamoy niya itong aking dito. Nag-midnight snack kasi ko eh. Kasi ako po'y kumakain dito ng ano. Ito, meron ako nagluto kasi ko nung super hot na pansit canton na naamoy niya. Hindi naman pwede sa'yo tumanghang to, gaga. Yan si Ligaya Alicia, buti na nyo naman. Ang kulit-kulit eh. Mamaya ka na, kumain ka na doon ng cat food eh. Kasi ako yung nagmimerienda po dito kasi ng pansit canton. Ito ako yung nagluto kasi ng pansit canton. Yan, tapos ako kasi kanina may nabili doon na siopaw sa Henling. Lamig na eh. Kain kayo, mga Mari Kuntigang. Sarap eh. Nako po. Maanghang. Maanghang to, hindi to pwede sa'yo, day. Baka kay, dyan, mangisay. Nabigyan niyo, kain kayo, mga Mari Kuntigang. Sarap eh. Tapos ako po dito, meron pa ditong leftover kahapon, galing sa Undas. Pinadala sa akin ng nanay ko, yan, pinadala ako ng biko, sinukmane. Di ba kapag kaunda si marami nagluluto ng ganyan, mga biko-biko, yan sarap naman, napakuna. Sino may maingin na yun? Gabi-gabi na eh. Kaya pa kayo mabuog eh. Tignan nyo. Ang kuna to. Biko. Kaya lang parang maputla. Ang sarap, may mga pa, may alangan, may buko-buko. Gutom ka na. Mamaya, papakain ka na ng cat food. Bye, mga Mari Kuntigang.